Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi malaman ni Belle ang kanyang mararamdaman habang pinapanood ang interview nila Sebastian at Lavender na naka-feature sa isang news channel. Sebastian looked in love, bagay na dapat lamang naman dahil pakakasala na nito sa Lavender. Kaya lang, nag-angat ng tingin si Belle at pinagmasdan si Sheena na noon ay naglalaro sa dalampasigan ng beach ng kanilang kinaroroonan. Doon sila nagtungo ng anak matapos na nangyari sa bakery na mag-inang Rodolfo at Leticia. May anak ka na? You're married? Kumarap ang dalaga, pinigilan ng maluha. Sa Sebastian ang unang taong kakilala niya na nakaalam lang tungkol kay Sheena. Not even her parents know that she has a kid. Pinakatitigan niya ang anak. Fortunately, Sheena is a combination of both her and Sebastian's look. Sa isang tingin, hindi agad mahahalata na nakuha nito ang mata at ilong ng ama nito. All the rest is hers. Kaya madalas sabihin ng mga kaibigan niya roon na minimi niya ang anak dahil doon. Noon, tinatawanan lang niya ang katotohanan yon. She never knew it would be a lifesaver for her one day. Ilang sandali pa natigilan si Sheena sa ginagawa. Pinagmasdan ng batang babae at ang ama nito na nooy naglalaro malapit sa bata. Maya-maya pa kusang bumalik kay Belle ang anak. Kumuha ito sa kanya bago binitbit ang maliit na bucket nito ng shells at ibinigay sa ina. Mama Shells, bonita! Anong bata, bago umupo sa tabi ni Belle at kinuha ang water flask nito at uminom. Bumigat ang dibdib ni Belle. At just 3 years old, her little girl is already learning how to be independent. Kung ang ibang bata nakadepende pa sa kanilang mga magulang sa edad na yon, her Shara Luna is not. Now she felt guilty. Idagdag pa na hindi niya ito nabigyan ng buong pamilya gaya ng iba. Oh, how she really fucked up her life with her choices. Ngayon nadadamay ang kanyang anak. Chiquita, ti amo? Annabelle, hinaplo sa matambok na pisngi ng paslit. Ngumiti naman ito, yumakap sa kanya. Te amo, mama? How about a group hug? Pukaw ng pamilyar na tinig ni Rodolfo sa likuran ng mag-ina. Tio Rodolfo! Bulalas agad ni Sheena. I brought your favorite bread, Chiquita. Anang binata, sumilong na sa beach umbrella at tumapo sa lounge chair kung saan nakaupo ang mag-ina. Yehey, gracias, Tio. Ani Sheena bago nilantakan ang tinapay, dala ng bagong dating. Bakit ka nandito? Paano mo kami nahanap? Annabelle kay Rodolfo, bakas ang pagtataka sa mukha. Natawa si Rodolfo. Dito tayo madalas pumunta nila mama, di ba? Siyempre dito ako nang pumunta. Umirap si Belle kunwari. Bakit ka pa kasi pumunta? Nakitang nagbabanding kami mag-ina eh. You really woke up on the wrong side of the bed, don't you? Una, nakalimutan mong bayaran yung mga tinapay na binili mo sa shop. Pangalawa, bigla ka nalang umalis nang walang paalam kanina. Bakit ba? Umiwas ng tingin si Belle. Wala siyang balak sagutin ang tanong ni Rodolfo. The more she keeps her secrets, the better. Magsasalita na sana si Belle nang tumunog ang kanyang cellphone at nang tingnan niya, it was Katrina. Tumayo ang dalaga mula sa lounge chair, bahagyang lumayo sa mga kasama bago sinagot ang tawag. Katrina? Anang dalaga, pilit na kinakalmang sarili. Hola, Belle, there you are. Sorry I forgot to call you last night. Anyway, Lavender sent me a list of the possible songs she wants to... Katrina, I'm sorry. I cannot sing for this wedding anymore. Putol ng dalaga sa kaibigan. Kanina lang niya napagdesisyonan yon. Kahit kailangan niya ng pera pang tusto sa pangailangan nilang mag-ina at ng kanyang mga magulang, hindi tama para sa kanyang naroon siya sa araw ng kasal ni Sebastian. It doesn't feel right. It isn't right? What? Why? I had a conflict on my schedule? Pagdadahilan ng dalaga, bahagyang napangwi. Really? Oh, that's bad. Maybe I should look for someone else then? Sagot ni Katrina. Bakas ang panghinayang sa tinig. Yes, I guess you should. Kalmadong sagot ni Belle. Marahang nagbuga ng hininga si Katrina sa kabilang linya. Well, I'll just call you for other gigs I might have for you. Thank you so much, Katrina, for always considering me first on your projects. No biggie, amiga. You're a great singer, that's why you're always on top of my list. Anyway, I need to call Lavender and inform her about the changes. Hasta luego. Ani Katrina bago tuluyang tinapos ang tawag.
Muling napabuga ng hininga si Belle. Finally, she's out of the wedding. There's no way for her to meet Sebastian again. Para siyang nabunutan ng tinig. It was the best decision she ever had in a while. Nakangiti siyang bumalik sa pwesto ng mga kasama. Rodolfo and Sheena were laughing and it's warming Belle's heart. Rodolfo is the only father figure her daughter had at buong buhay niyang tatanawin yan sa kaibigan for loving her daughter like his own. Ilang sandali pa nag-aya ng umuwi si Sheena. Agad na inayos ni Belle ang kanilang mga dalang gamit at dinala sa sasakyan ni Rodolfo. Nag-bus lang silang mag-ina papunta roon dahil yon ang gusto ni Sheena. Nailagay na ni Rodolfo sa car seat nito si Sheena nang tumunog ang cellphone ni Belle. Dalawang mensahe magkasabay na pumasok. Ang una, chat message ng kanyang ina. Pinaalala sa kanya ang due date na naman sa isa sa mga pinagkakautangan nito. At ang pangalawa galing kay Sadie. Tinatanong kung available siyang kumanta sa gabing yon dahil may sikat ang singer na nakaschedule sa weekend. Kumurap ang dalaga, dinelete ang message ng ina bago nag-reply kay Sadie at umuo sa gig na inaalok nito. Pwede bang sayo muna sa Sheena hanggang alas 9? May bigla ang gig kasi ako ngayon sa restaurante. Anang dalaga, muling sinuksok sa bag ang cellphone. Marahang tumango si Rodolfo. Makahulugang tumingin sa kanya bago. Yung lalaki kanina sa shop, kilala mo? Kumurap si Belle, nangunot noo. Nagkunwaring di alam ang sinasabi ng kaibigan. Sino? Pinilit ngumiti ng binata. Wala, kalimutan mo na yon. Sige na, sakay na, baka malate ka pa sa gig mo. Thank you, Rodolfo. Nakangiting sabi ni Belle bago tuluyang sumakay ng sasakyan. Nagmamadaling naglakad pabalik sa kanyang dressing room si Belle pagkatapos ng kanilang first set ng mga kabanda sa restaurant. Kailangan niya mag-retouch ng makeup at kamustay na rin si Sheena. Isang oras na lang pauwi na siya sa balit, hindi siya mapakali kapag di niya nasisigurong nasa maayos na lagay ang anak. Subalit di pa man siya nakakapasok sa loob ng dressing room ng kusang kumubog ang kanyang dibdib na makita ang pamilyar na bulto ni Sebastian doon. Anong halos hindi matuloy-tuloy ni Belle ang kanyang nais sabihin dahil sa kalituhan. Tipid na ngumiti sa Sebastian. You still sing beautifully, Belle. How about you sing for me next, only for me? I talked to the owner of the restaurant. I rented the whole place for the next 2 hours. I'm a paying customer. Now you can't run away from me anymore, Mirabella Lugario. Bakit mo ba ito ginagawa, Sebastian? Para ano pa? Annabelle, lalong naguluhan sa mga nangyayari. Hindi na siyang kakanta sa kasal nito at ni Lavender. Akala niya malinaw ng lahat na wala na siyang obligasyon sa mga to. Pero bakit ngayon? Look, I didn't come here to make you weary and upset, but I can see that I'm doing just that. I just want to talk to you, Belle. That's all. Anong binata, seryoso. Belle looked upset and very troubled. At di alam ng binata kung siya bang dahilan nun o hindi. Talk? Ano pag-uusapan natin? Si Belle ulit. If this is about the last time, just forget it. May sarili na akong buhay ngayon, Sebastian. Tapos na ako sa nakaraan. Annabelle umiwas ng tingin. His presence is overwhelming her again. I know that. I saw you and your daughter this morning, haven't I? I know that you have a family now. That life has been good to you for the past years. Your daughter is pretty. How old is she? Tanong ng binata kaswal. You mean our daughter? Pagtatama ng dalaga sa kanyang isip, subalit, agad ding pinalis yon. Alam ba ni Lavender na narentahan mong buong restaurant para na makausap ako? Ikakasal ka na. Why are you doing things that might compromise your relationship with your fiancé? Umigting ang panga ng binata. Lavender doesn't need to know about my affairs. I'm not interested in hers too. Sandaling nag-isip si Belle sa sinagot ng binata, lalong naguluhan. Nabuo ang mga katanungan sa kanyang isip, sabalit mas piniling wag isatinig. What songs do you want me to sing, Mr. Carpio? Pag-iiba ni Belle sa usapan. You said, you're a paying customer. I must give you the service you paid for? Dugtong agad ng dalaga nang mangunot noo sa Sebastian. Nakibit balikat. As far as I'm concerned, I'm already getting my money's worth. Nag-uusap na tayo, di ba? Oh, before I forget, I have something for you. Anito at kinuha ang bungkos na Ecuadorian roses na nakapatong sa mismong vanity table bago inabot sa kanya.
I remembered you love roses. Nag-init ang kanyang pisngi. Nagmamadaling humakbang papasok ng dressing room. Ano bang gusto mong mangyari, Sebastian? What do you want to achieve by doing all of this? Anang dalaga. Hinablot sa kamay nito ang bouquet bago yun gigil na nilapag muli sa may vanity. Gusto lang kitang makausap. You left that day without saying a word, Belle. It shouldn't be like that. Anang binata. Your fiancé texted you. What do you want me to do? Pwede tayong magkaila sa iba pero alam natin pareho na isa lang malaking pagkakamali ang nangyari, Sebastian. Don't make a big deal out of it, please. Ayoko ng pag-usapan. Umigting ang panga ni Sebastian, nagpigil ng emosyon. So that's why she left. It was because of that text message na wala namang katotohanan. Very well. I'm sorry. That's all I wanted to tell you all these years. You are Alexandra's best friend. I shouldn't have let that happen between us, Belle. Again, I apologize. Di agad sumagot ang dalaga. Umiwas lang ng tingin. You are forgiven, Mr. Carpio. Now that we're settled, I hope that you leave me from this moment on. Of course, kung yan ang gusto mo. Alanganing sabi ng binata. It was nice talking to you then, Mirabella. Dugtong nito at nagsimulang humakbang, palabas ng silid. Subalit nang nasa may pinto na ito'y mulitong pumihit paharap sa kanya at nagsalita. Before I forget, isang buwan pa lang mula na ma-engage kami ni Lavender. I never had a fiancé 3 years ago. Anito bago tuloy ang lumabas ng dressing room. Wala sa sariling napaupo sa ottoman si Belle. Noon lang napagtanto ng dalaga na nanginginig pala ang kanyang mga tuhod. Sebastian was not engaged then when she thought. She felt relieved knowing that. But that doesn't make any difference now. Engaged na ito kay Lavender. Ikakasal pa rin to. Hindi pa rin pwede ang nararamdaman niya para dito. Pumikit si Bill at pinuno ng hangin ng dibdib. Kumpirmado. Ngayon nakausap niya na ulit sa Sebastian. Di niya may pagkakailang mahal nga niya sa Sebastian. That weird feeling she has for him even before, it was no other than love. Marahil noon pa, ay lang niyang paniwalaan ang kanyang sarili. Pakiramdam niya masyado pang maagang muling magmahal ang kanyang puso, gayong kamamatay pa lang ni John at kanila sanang anak. But her feelings are her feelings. Nakatagpo agad ng mamahalin ng kanyang puso sa katauhan ni Sebastian nung durog na durog siya at hinahanap muli ang kaligayahan. At ngayon, puno ulit ng panghihinay ang kanyang puso sa nalaman. Kung di ba siya umalis at nagtago 3 taon ang nakakaraan, iba kaya ang takbo ng buhay niya ngayon, nila ni Sheena? Subalit huli na ang lahat. Ikakasal pa rin sa Sebastian. Nakagat ng dalaga ang kanyang pang-ibabang labi bago siya muling nagmulat. Siguro dapat muna siyang lumayo, sila ni Sheena, kahit hanggang matapos na ang kasal ni Sebastian at Lavender. Kung saan naman sila pupunta na mag-ina, hindi niya alam. Hindi rin siya pwedeng umabsent sa mga trabaho niya dahil kung hindi siya kakayod, saan siya pupulot na ipang tugtustos sa pangangailangan nilang mag-anak. Nasa ganoong pag-iisip si Belle nang tumunog ang cellphone sa bag. Nagmamadali niya yung kinuha at sinagot ang tawag. Leticia, malapit na ako matapos dito. Belle, kailangan mo nang umuwi. Pronto. Putol agad ni Leticia sa dalaga sa nag-aalalang tinig. Bakit po? Alanganing tanong ng dalaga. Kumabog na ang dibdib. Lo siento. May nangyari kay Sheena, iha? Anamatan ng babae. Nanginig ang tinig. Napasingap na si Belle. Napatayo na bago nagmamadaling pinutol ang tawag at lumabas ng restaurant. Samantala, sa papalayong sasakyan ni Sebastian, nagtatagi sa mga bagang ng binata habang pinagmamasdan ang mga retrato ni na Orlando at Lavender na nasa mainit na tagpo kanina sa bahay ng mga Galvaro. Kuha yon na isa sa mga tauhan ni Daniel na inutusan niyang manmanan sa Lavender. Kumuyom na ang kamay ng binata. How dare they make a fool out of him? Hindi niya mapapalambas ang bagay na yun kahit kailan. Drive straight to the hotel. I need to pay someone a visit. Utos ng binata kay Javier na siyang nasa Manibela. Tumango ang assistant at nagpatuloy sa pagdadrive. They reached the hotel in no time. Agad siyang dumiretso sa suite kung saan naroon ang kanyang papa, si Evelina at si Orlando. Agad na inundayan ni Sebastian ng suntok sa mukha si Orlando nang ito ang magbukas ng pinto. What did they do to you? Tili ni Evangeline, dilalohan ng anak sa baldosa.
Linit siya ni Sebastian sa harap ng mga to ang retratong patunay ng kataksila ni na Lavender at Orlando bago bumaling kay Alejandro na nooy nakatayo lamang sa gilid. Bakas ang kalituhan sa mga nangyayari. The wedding is off and don't you insist anymore. I will look for my bride myself. Galit na deklara ni Sebastian bago naglakad papalayo. Tulala si Belle habang pinagmamasta ng anak na noon ay nakaratay sa ospital. Tulog ito matapos gamitin ng mga doktor ang paso nito sa braso. Nabanlian ng mainit na tubig ang braso nito nang bigla nitong salubungin si Leticia mula sa kusina na noon nagluluto ng hapunan. Dilala din sa ER si Leticia dahil nagtamo to ng first degree burn sa kamay nito habang si Sheena na may nagtamo ng second degree burn sa braso. Pinauwi na ng mga doktor si Leticia, subalit pinaiwan ng mga to si Sheena dahil natuklasan sa initial test na ginawa rito na may papalalang heart condition ng anak, bagay na labis iniyakan ni Belle kanina nang dumating siya sa ospital. Pakiramdam niya naging pabaya siyang ina at di niya agad nalaman ang kondisyon ng anak, na masyado siyang naging abala sa pagtatrabaho na siyang naging dahilan upang di niya naalagaan ng husto sa Sheena. Muli, tumulo ang mga luha ni Belle. Marahang hinaplo sa malayang kamay ng anak na nooy mahimbing pa rin na natutulog. Please, Lord, wag po si Sheena. Bulong ng dalaga sa nanginginig na tinig bago impet na humagulgol. Maisip pa lang ni Belle na maaaring mawawalang anak, parang di niya na kaya. Napakabata pa ni Sheena. Marami pa siyang gustong gawin kasama to. Gusto pa niyang bigyan to ng mas masaganang buhay. Gusto pa niya tong makasama na mas matagal, kaya lang, sa pinansyal na sitwasyon niya sa kasalukuyan, natatakot siyang di niya maibigay ang lahat ng kailangan ng anak sa pagpapagamot nito. Nakagat ni Belle ang pang-ibabang labi. Pinigil ang muling paghagulgol. Pangako, anak. Gagawin lahat ni Mama para gumaling ka. Anang dalaga bago marahang hinalikan ng kamay nito. Ilang sandali pa pumasok si Rodolfo sa private room kung saan nakakonfine si Sheena. Mabilis na nagpunas ng luha si Belle at hinamig ang sarili. Kamusta siya? Hindi pa ba nagigising? Tanong ni Rodolfo na makalapit sa dalaga. Umiling si Belle. Bakit mo iniwan si Tia Leticia? Kailangan ka rin niya. Kaya ko naman dito, Rodolfo Tulog na ang mama. Nasa bahay din si Det ngayon. Nagpresentang samahan muna si Mama para matingnan ko kay Rito ni Sheena. Muling nanginig ang pang-ibabang labi ng dalaga. Yumuko bago nagpigil ng luha. Sorry, Rodolfo. Pati kay ni Tita Leticia nadadamay sa mga kamalasan ko sa buhay. Ani Belle? Humawak ang binata sa balikat ni Belle. Huwag mo nang isipin pa yan, Belle. Hindi ka malas, isa pa. Kami nagpresentang tulungan ka. Kayo ni Sheena. Today is not your fault. It's unfortunate, but it's not your fault. Nag-angat ang tingin si Belle sa kaibigan. Salamat. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala kayo ni Tia Leticia. Isang ngiti at marahang pisil sa balikat ang ibinigay ni Rodolfo kay Belle kahit na sana gusto niya tong yakapin na mahigpit. Ayaw niyang mailang to sa kanya. May malaking problema si Belle ngayon. Kailangan ito ng masasandalan. Kailangan ito ng kaibigan kahit na matagal ng higit sa kaibigan ang tingin niya sa dalaga. Tahimik na inalo ni Rodolfo si Belle sa sumunod na ilang minuto. Ilang sandali pa pumasok ang doktor ni Sheena sa silid. We have received the results of the cardio test we did a while back, and we can confirm that your daughter indeed has a congenital heart defect. Does she faint or easily gets tired after an activity? Kumarap si Belle, marahang tumango. Madalas makatulog ang anak, lalo na kapag lumalabas sila. Kagaya kanina matapos maglaro sa beach. Inantok na lang tong bigla kaya naman, tulog to sa buong biyahe pabalik sa syudad. Minsan kahit nasa mall sila o namamasyal lang sa park, walang pagkakataon na hindi tutulog tuwing umiiwi sila. Are those the signs? She didn't know. Akala niya normal na madalas mapagod sa Sheena. Yun pala. We need to correct the defect as soon as possible. Most babies undergo heart surgery before they turn a year old. Your daughter is 3 years old now, Miss Logario. The time difference is too much. I'm sorry but the operation must be done in a week's time. Anang doktor. Wala sa sariling tumango si Belle. How much money do I need to raise for the surgery to push through? 18,000 euros. Agad nanginig ang dalaga. Higit 1,000,000 piso yun. Sang kamay ng Diyos niya kukunin ang halagang yun ng ora-orada?
I know this news might come as shock as to you, but it must be done to save your daughter's life. Anang doktor bago muling lumabas ng silid. Ikinuyom ng dalaga ang kanyang nanginginig na mga kamay at wala sa sarili, muling pinagmasdan sa Sheena. Di niya na alam ang dapat isipin. Naguguluhan siya sa mga pangyayari, mukhang tama nga ang kanyang ina. Siguro talagang malas siyang tao kaya siya sinusundan ng trahedya. Bukas, pupunta ako sa bangko. Magtatanong ko kung magkano pwede kong ilon para makatulong kami ni Mama sa operasyon ni Sheena. Ni Rodolfo. Rodolfo, wag na. Pero gusto ko. Mahal namin ni Mama sa Sheena. We will be doing this for her. Pagmamatigas ng kaibigan, may pinalidad ang tinig. Marahang tumango si Belle bago muling bumaling sa anak. Hindi susuko si Mama, anak. Sisiguruhin kong gagaling ka. Anang dalaga sa isip. Konti lang kayang pautang ng bangko ngayon sa akin, Belle. May previous loans pa kasi ako eh. Balita ni Rodolfo kinabukasan ng tanghali matapos manggaling ng binatsa sa bangko. Kinagat ni Belle ang kanyang pang-ibabang labi. Pilit na isinasantabi ang pamamigat ng dibdib. She wanted to be hopeful that she can still resolve the situation herself. Subalit sa puntong yon alam ng dalaga na iisang tao na lang ang may kakayanang tumulong sa kanya. Pwede ka bang dumito muna, Rodolfo? May pupuntahan lang sana ako. Ani Belle sa kaibigan na agad namang tumango. Sure, saan ka pupunta? Susubukan kong kausapin si Lucas. Baka sakaling mapautang niya ako. Alanganing sabi ng dalaga, idinahila na may-ari ng restaurant kung saan siya kumakanta gabi-gabi. Okay, bueno, go and be safe. Hihintayin ka namin ni Sheena, ani Rodolfo. Agad umalis si Belle sa ospital at habang pasakay siya ng lift, may tinawagan. Nang makuha ang impormasyon sa tinawagan, agad siyang pumunta sa hotel ng taong kanyang sadya. Pagdating sa hotel suite ng kanyang pupuntahan, agad siyang tinanong ng 2 guards na nagbabantay sa labas ng pinto. Nang sabihin niyang kanyang pakay imbes tulungan siya, agad siyang pinaalis ng mga guards. Bawal daw istorbohin ng kanilang mga amo dahil abala to kaya dapat na siyang umalis. Subalit nagpumilit si Belle. Nasa alanganin ng buhay ng kanyang anak. Hindi siya maaring umalis hanggat di niya nagagawa ang kanyang ipinunta roon. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng suite at tumambad sa dalagang isang pamilyar na mukha. Miss Belle? Ani Javier? Nagulat sa presensya ng dalaga sa labas ng suite ng amo. Agad nabuhay ng loob ang dalaga at sa nanginginig na tinig sinabi ang sadya. Kailangan ko pong makausap sa Sebastian. Kahit sandali lang. Please? Ano kaya ang gagawin ni Belle ngayong nanganganib ang anak niya? Ipagtapat na kaya niya kay Sebastian ang tungkol sa anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.